Kahit may takot, unti-unti nang ibinabalik sa normal ng mga taga Marawi City ang kanilang buhay matapos ang pagsabog sa isang misa doon noong linggo. May ulat on the spot si James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. James, maayong buntag. Maris, Chino, nakasarado pa rin ang Dimaporo Gymnasium dito sa Mindanao State University kasunod ng pagsabog noong linggo. Ang ilang mga residente ramdam pa rin ang takot mula sa nangyari. Halos nakapalibot na sa loob ng MSU Marawi Campus ang mga tauhan ng pulisya at militar 3 araw matapos ang nangyaring pagsabog sa Dimaporo Gym sa MSU Marawi na ikinasawi ng 4 na katao at pagkasugat ng ilang nagsisimba lamang noong araw ng linggo. Ngunit kahit na ilang araw na ang nakalipas, ramdam pa din daw ng ilang mga residente at mga estudyanteng nakatira malapit sa blast site ang takot mula sa nangyari. Ganun pa man, pinipilit daw nila ang kanilang mga sarili na dahan-dahan nang ibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Sa social media account naman ng MSU Marawi, inanunsyo nito na suspendido pa rin ang lahat ng mga academic activities ng universidad habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Wala rin daw pinapayagan ang pamunuan ng MSU Marawi Campus na pagtitipon ng kahit na anong organisasyon sa loob ng universidad. May sinusundan ng mga persons of interest ang mga otoridad sa pagpapasabog ng IED sa loob ng Dimaporo Gym. At Maris, Chino, paalala naman ng mga otoridad na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon patungkol sa nangyaring pagsabog dito sa Dimaporo Gym para hindi na rin madagdagan pa ang takot na nararamdaman ng mga residente dito sa lugar. Maris, Chino? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Iniimbestigahan na ng National Security Council kung may kinalaman ang grupong Islamic State of Iraq and Syria sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City nitong linggo. Alam mo kasi ang ISIS, they tend to claim, they have this tendency to claim responsibility for things na at the end of the day naman pala ay hindi naman sila ang responsable. Kasunod ito ng pahayag ng ISIS na miyembro nila ang nag-detonate ng bomba. Under verification pa ito ng NSC at AFP. Sabi ng ilang dumalo sa misa, bago ang pagsabog, may kumalat na umanong text message na nagbabala tungkol sa bomba. Ayon naman sa tagapagsalita ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Sabado pa lang ay may mensahe na raw ukol sa mangyayaring karahasan. May ilang pumuna sa umano'y failure of intelligence, bagay na pinalagan ng AFP. Meron ding mga nagsa-circulate sa na text messages nung gabi ng Sabado na merong gagawin na pagpapasabog pero hindi naka-specify kung saan yun. That information would be hopefully mas maganda kung na-receive natin, it's been processed. I don't see any failure of intelligence as of now. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.